Hello people! Cravings for today! Fish Adobo Rice Cooker Challenge! DNE Cravings! Like and subscribe! Welcome and welcome back to our channel! At ayan na nga mga ka-cravings! Bumili nga si Jowa ng isda at gagawa nga tayo ng Fish Adobo! At yun na nga mga ka-cravings, nililinis na ni Jowa ang kanyang paboritong isda. Kasi ang dapat gagawin naming luto dito ay larang na isda. Kaya lang mga ka-cravings, pang bukas pa namin to ulam. Kasi nakabili na kami ng ulam nung dumaan yung nagtitinda niyan. So, gusto ni Jowa yan dahil nagkikrave siya sa fish. Hindi naman na pwedeng ilarang kasi baka mapanis kinabukasan. Kaya ang gagawin na lang namin ay adobo. Ganon. So, adobo. Masarap din naman ang adobong isda dahil tinignan ko din naman kung may na-upload na ako na adobong isda pero wala pa. So, gagawa na kami ng recipe ngayon ng adobong isda. So, ayun na nga. Tinatanggal niya na yung mga palikpik. Ito kung paano maglinis ng isda na karamihan naman ay alam tong gawin. Pero syempre, share na din namin para dun sa hindi pa marunong maglinis. Si Jowa kasi magaling maglinis yan ng mga isda kasi favorite niya yan. Kaya talagang minamaster niya ang paglilinis niyan. Pati ang mga pag-cut ng mga pork, gano'n, ng baboy, ay marunong si Jowa. Kaya, ayan na nga. Linisin na kung ano pang pinagsasabi ng lola niyo. So, ayan. Malinis na kailangan lang dito pagyaring putulin ang mga paligpik at hindi pa nakaligtas sa mata ng inyong lola ang maliit na yan. Hindi na nga makita ni Jowa, oh. May maliit pang natira. So, ayan, hindi ako kumain, hindi tanggalin, ganun. Wala naman ang ambag yan, pero tinanggal pa din. So, ayan, kakaliskisan yan na, mga ka-cravings. Kailangan tanggalin yung kaliskis niya kasi matigas yung kaliskis niya, parang ganun sa tilapia. Hindi ko nga din alam kung ano na yung tawag sa isda na ito, pero ginugol, ko na lang, image, yung search sa Google. Tapos, lumabas dyan ay mangrove snapper. Yung pangalan niya, yung kamukha niyang isda. So, siguro yun. Pero yun dito, iba yung tawag nila. So, hindi na din matandaan ni Jowa kung ano yung pangalan ng isda na yan dahil sinabi sa kanya nang titinda ko anong pangalan. Pero dahil excited na siyang iluto, nakalimutan niya na mga cravings. Pagkayari nga natin kaliskisan yan mga ka-cravings, tatanggalan naman natin ng yan. Tatanggalan naman ni Jowa ng mga laman loob, ganun. Pero bago yun, kailangan tanggal muna lahat ng kaliskis niya. Dahil yung kaliskis niya, mga matitigas, mga ka-cravings. So, ayan. Tatanggalin muna yung hasang. Pero hugasan mo ng mabuti. So, ganyan yung pagtanggal ng hasang. Ayan. Diyan na din huhugutin ni Jowa yung mga bituka niya sa may leeg na yan. Para daw di masisira yung tapat ng tiyan. So, ayan. Kailangan malakas yung kamay niyo pag ganyan yung gagawin niyo. Pero kung ako yung maglilinis yan, mga ka-cravings, hihiwain ko na lang doon sa tapat ng tiyan, gano'n. Para, madaling hugutin. Kasi pag dyan, kailangan mo talaga ng, puwersa, gano'n. Ayan, ayan. Meron, at sabi nga ni Jowa, may mga itlog daw to. May mga eggs. So, matataba talaga tong islang nabili niya. Mukha siyang tilapia, pero di talaga siya tilapia, May mga ipin. So, ang pangalan niya nga ay mangrove snapper. Mangrove snapper. Ayun pala. Diba yan? Bulol pa sa English ang lola nyo. So, pag yaringan tanggalin na ganyan yan. Okay, maiinip pa. Syempre, matagal din dukutin. Ganyan talaga yung pagtanggal niyan. Depende na rin sa inyo. Para nga masinop yung mga laman niya, hindi katulad ng sabog-sabog kapag hiniwa-hiwa doon sa tiyan. So, ayan, tiyagaan talaga sa pagtatanggal. Dahil nga si Jowa ay mabagal tong pag nakakamera. So, ayan, hinati na nga ni Jowa. Ako pa sasabihin ko, siya nga pala yung gagawa. Kaloka. So, ayan, hinati na nga sa ganyan para magkasya sa rice cooker kasi nga hindi kakasya pagka buo lang. So, ayan, makikita natin yung eggs na sinasabi Jowa, may eggs daw doon. Nakatikim na ba kayo ng itlog ng isda mga cravings? Ako masarap. Ayan siya. So, nilagyan ko na nga ng ilaw para naman lumiwanag at madilim na nga. So, hahatiin lang. Para silang may eggs mga cravings.
Parehas may iklugan ang mga isdang nandun ni Jowa. So, ayan. Ayun o. Nakita nyo yun. Kulay yellow. Ayan yung eggs. Ayan. At masarap yan pag naluto. Lalo na't ang gagawin nating luto ay adobo. Bagay na bagay sa adobo. Tapos lalagyan na lang din ng hiwa-hiwang ganyan para mabilis manuot yung lasa ng toyo. Ganyan. Kahit naman sinigang, kailangan nilalagyan din ng ganyan. Para mabilis lang maluto yung laman. O, diba ganyan. Blue eyes ang isdang ito. Paulit-ulit lang yung gagawin yan. Ganyan. Makita nyo naman sa video kung paano. At pagyari yan, huhugasan lang syempre ulit. Para malinis naman. Pagkahugas yan, i-ready na tayo mamaya doon. Na-i-ready ko na nga ang luya, bawang, sibuyas, ganun. Pati ang leeks. Na-ready na natin yan, nahiwa na natin. Hindi na natin pakikita kasi naubos na ang time sa paglilinis ng isda. So, ayan. Ito na siya. Charan! Ayan na ang isda. So, ito na ang rice cooker. Bibilisan na natin, I-arrange ko muna yung bawang tapos yung luya sa ilalim para hindi dumikit yung isda dyan. Tapos, sibuyas. Ayan. Tapos, lalagyan na din natin yan ng paminta. Pamintang buo sa ilalim, tapos mamaya sa ibabaw lalagay din tayo ng pamintang durog. So, ganyan lang. Yun yung purpose yan, pampabango, at saka para hindi nga dumikit. Kasi didikit nga yan sa ilalim kung nakasayad siyang mabuti. Lalo na't malambot yung laman ng isda na ito. At wala na siyang kaliskis. Kasi hassle naman may kaliskis yan, ganun. So, ayan, pagyari niyan, lalagyan na natin yung leeks. Ito yung stock ng leeks, yung matigas na part. So, ayan, lagyan natin. Paibabaw na lang natin yung mga dahon later. Ilagay muna natin ang mga leeks na matigas. So, ayan. Pagyari yan, lagyan natin uli. Yung nilagyan natin sa ilalim, hindi yung ilalagay natin sa ibabaw. So, ayan. Bawang nilagay ko sa loob ng ulo niya para hindi siya ma-high blood ng craving. So, ayan. Ilagay na natin yan. O, diba? Ang tagal mag din ng lola niya pa isa-isa. Siyempre, tapos ilalagay na natin yung sili. May sili pa pala. So, yung sili na yan, dapat siling panigang. Pero, ewan ko, hindi naman yan panigang. Parang hilaw lang na siling Taiwan yan. Mga cravings, kaya ang ending yan pag naluto, maanghang. Pero okay na din. Yun naman yung mahilig naman kami ni Jowa sa spicy food. So, ayan. Nilagyan ko na din siya ng soy sauce. Tapos, ayun yung black pepper powder. Pampasarap yan yung maraming paminta, mga cravings, saka maraming bawang. So, ayan. Nilagyan ko na din siya ng tubig. Tubig yun, mga cravings. Siyempre, para pag kumulo, may sabaw naman siya ng konti. So, ayan. Tapos, nilagyan ko na din siya ng suka. Suka yung huli ko nilagay na yun. Tapos, nilagay ko na din ang leeks. Tapos, tinakpan na siya na ganyan. O, tapos, i-cook nyo na lang. And after ma-cook, ayan na. Nilagyan ko pa pala yun ng bechin, konti lang. Hindi ko alam kung nakita dito sa video, pero nilagyan niya ng konting bechin o Ajinomoto. Seasoning umami. So, ayan, kumukulo na siya. At nilagyan ko din niya ng mantika. Ewan ko ba hindi nakita sa video o na-skip. Tapos, ayan na nga, luto na. At eto na nga siya, mga ka-cravings, ang adobong isda. Mabilis lang siyang maluto, mga ka-cravings, kasi lang yung isda, malambot lang. Mga 10 minutes lang, ewan ko kung mga 10 minutes, ayun na naman tayo. Hindi marunong tumansya lola nyo ng oras. Hindi na yun. Basta kayo na lang magtansya kung gaano katagal na lulutuin. Baka mga 10 minutes lang, gano'n. Tapos, ayan na nga. O, diba, ang puti ng laman. Mukha siyang tilapia, pero napaka-juicy niya, mga ka-craving. Sana meron din gantong isda sa Nueva Ecija. First bite. Thank you, Lord. At ito na nga, ang mukbang ni Jowa. Kain tayo, mga ka-cravings. Sarap nga ng fish adobo. Nag-enjoy talaga kami ni Jowa, lalo na si Jowa, favorite niya kasi ang ganyang isda. Pwede naman pala din siyang i-adobo at ang sarap nga. Pwede rin itong gawin sa tilapia, mga cravings, kung wala kayong mahanap na ganitong isda, lalo na yung asuhos na isda, masarap na i-adobo.
At hanggang dito na nga lang mga ka-cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Like and subscribe!